Adeline's POV. Adeline, wala ka bang ganang kumain? Napaangat ako ng tingin kay Maris na nasa katapat ko lang na mesa. Hey! Wala ka bang gana, Adeline? Napalipat ang tingin ko kay Diego na katabi ko sa mesa. Ma'am Adeline, gusto mo ba nito? Napasulyap din ako kay Rosenda na nasa tabi ko rin ang upuan. Thanks Rosenda, but I don't like meat right now. Ikukuha na sana niya ako ng garlic pork steak nang bahagya ko itong pinigilan. Ramdam ko mga mata na lahat sa akin. Okay na sa akin tong konting gulay at sarsa, mahinang dagdag ko dito. Wow, vegetarian ka pala Adeline, kaya pala maintain ang figure mo. At isa pa, kaya maganda rin ang kutis mo. Kasi hindi ka pala kain ng meat, wika ni Maris habang napapatango. Gusto mo ba ng sugpo o hipon? Ipaghihimay kita. Diego offers. Humarap ako dito at umiling ng bahagya. Huwag niyo na lang akong alalahanin. I'm okay with my meal. Sagot ko sa mga ito. Medyo naiilang na ako dahil nakatitig pa rin ang iba sa akin. Alam kong nakatingin sa akin si Hugo ng mga oras na yon. Gayun din ang masasamang tinging binabato ni Jumaira sa akin. High blood ka ba Adeline? That's why you're not into pork and shrimp. Tanong ng isa sa head engineer na medyo may edad na sa lahat. Umiling ako dito. I'm not Mr. Gremon. Umiiwas lang kasi ako sa mga pagkain yan because Lumunok ako tagad kong na-realize ang isusunod ko sanang sasabihin. Hindi kasi agad natutunaw ang meat sa loob ng tiyan at may allergy din ho kasi ako sa shrimps. Sagot ko dito at umiwas ng tingin sa mga to. Totoong may allergy ako sa shrimp at ibang seafood. Kahit konting tikim namamantal agad ang balat ko. At alam yun ni Hugo, but then, halos yun ang in-order nila. So I have no choice kung hindi sarsa na lang iulam ko. Sweetheart, guys, let's continue with our lunch. Hayaan niyo na si Miss Cruz sa gusto trip niyang kainin. Nakairap nitong bahayag. Sweetheart, I know this is one of your favorite. Nakita ko pa sa dulo ng mga mata ko na pinagsasandok nito ng ulam at kanin si Hugo, habang isa naman ay paminsan-minsan na tumititig sa akin direksyon. You're free to order your own food, Miss Cruz. Napangat ako ng tingin kay Hugo. Wag na, okay na to sa akin, sir. Sumeryoso mukha nito. Rosenda, order some veggie foods for Miss Cruz. Maotoridad nitong utos sa sekretary nito ni hindi ako pinakinggan. Yes, sir. Ani nito sa katinawag ang waiter sa may counter. Bumuntong hininga na lang ako tinayaan ng mga to. He's the boss and I'm just his employee. Kaya ito pa rin ang nasusunod kahit paramdam na ramdam ko sa matatalim na titig ni Jumaira ang pagprotesta sa inuutos ng fiancé nito. After here, we can start visiting the whole site. Bigas ni Hugo nang malapit na kaming matapos sa aming pananghalian. Ngunit bago yon, bumalik ulit tayo sa bunkhouse at i-discuss sa mga design ni Miss Cruz at ng iba pang architect at engineers. Napatingin ako dito. Sir, pasensya na po pero hindi po ako nagpe-present ng designs ko sa project na to. Kung pwede lang, wag nang isamang ang sketch ko sa pagpipilian mo, sabi ko dito. I see a sarcastic smirk in Jumaira's face. Feeling nagwagi ito. Sweetheart, hindi ba sabi ko, hindi pasok sa akin ang designs na ginawa ni Miss Cruz. So tama lang na hindi niya na dapat yun isinasali sa pagpipilian mo. Cheap naman kasi yung mga gawa niya at walang kaklas-klas. Right guys? She even wants our co-planner to agree with her. Umigting ang tenga ko at humarap dito. I know Miss Silva, that's why I'm turning down my designs. Isa pa, okay lang kung walang kaklas-klas. Kesa naman naturingan isang building specialist pero wala namang naipresenta na kahit isang design sa meeting na to. Sabi ko dito nang umisi rin ng bahagya. Graduate ka ba talaga ng fine arts? Ni isang design kasi o suggestions ay wala kang nagawa. Abat? Wala tayo sa trabaho ngayon, so I think I'm free to say what I want to say to you right now. Hindi porket hinahayaan kita mamimihasa ka na sa kakainsulto sa mga ginawa kong designs para kay Mr. Dalsor. To think pwede rin kasi ako magreklamo dito dahil totoo namang hindi ko trabaho ang mag-present ng designs na yun. Trabaho mo yun, Miss Silva. So correct me if I'm wrong. Kung gusto mo sa'yo na lang yung ginawa kong sketch.
Ngumisi ulit ako dito. Free to have it with you. Kaysa ibasura ko lang, sayang naman. At okay lang naman sa akin kung hihingin mo. Nakita kong pamumula sa galit nito habang nakatingin sa akin. Nakikita ko rin ang dulo ng mga mata ko ang napapaawang na bibig ng mga kasamahan namin sa table. Minsan kailangan ka ring suplahin sa pagmamaldita mo na wala sa lugar. Now taste your own medicine, witch. The heck I care. Kung fiancé ka pa ng Big Boss and Beast na katabi mo, magsama kayo, mga masasamang ugali. You hear that, sweetheart? Pinapahiya ako ng isang... I am the head boss here, Jumaira. So I think you have no right to question my decisions. Miss Cruz is right. I'm also expecting your designs and suggestions here. Pero wala ka na ipakita ni isa sa meeting na to. Now please, don't precede my plans. Dahil isa talaga siya sa mga hiningaan ko ng mga designs. And for a few information, I hope you understand and that is clear to you, Jumaira. Hugo says na mas nagpainit ng usapan naming dalawa ni Jumaira. Lucas winning the battle now, witch. Huwag kasing masyadong kampante. Hindi porket aasawahin mo na yung taong yan ay ikaw na agad ang batas sa lahat at papanigan. Sa isip ko habang nakataas ang isang kilay sa direksyon niya. Kung maldita ka, mas maldita din ako. Now we're even, witch. Excuse me guys, comfort room lang. Tumayo ako takbang na sana ako ngunit hinarang naman ako ni Jumaira. Makakarating ito kay Tito Luis, sabi nito nang tinutukoy ang dad ni Hugo. Sisiguraduhin kong aalisin ang Silva Company sa project na to, lalo na ikaw. He sarcastically smirked and I crossed my arms. I dare you to do that immediately, Jumaira, because the heck I care. Magsumbong ka pa sa kahit kaninong personalidad o kahit sa presidente ng Amerika. You hear me? Wala akong pakialam sa anumang gagawin mo. Don't block my way, girl. Excuse me. Sinadya kong bungkuin ito ng malakas sa balikat at iniwan ng mga ito na mas nakanganga pa rin sa ginawa kong eksena. Who is a witch now? Well, it's me. After we finish our lunch break, ay bumalik nga ulit kami sa bunkhouse at nagpaplano na naman sila habang ako'y tahimik lang sa isang tabi. Everyone is talking except me. Tango at iling lang ang tanging sinasagot ko kay Hugo na alam ko'y kanina pa napipikon at naiirita sa inaasal ko. Well, it's not my problem kung mainis siya sa akin. After all, inayawan ko nang makatrabaho siya. Siya lang talaga itong mapilit na isali ako sa proyekto niyang ito. Now, mapikon siya sa akin kung gusto niya. I hear the heaviest sigh from him. Parang nawawalan ito ng pasensya sa akin. Miss Cruz, sa akin na patingin na lahat? I said, I need your details about your designs to this project. Malakas ngunit may din itong samit sa akin. Mr. Dalsor, ang nakita mo kanina kailangan mo bilang paliwanag ko. Nasabi ko na lahat kanina ang details about sa designs ko. At klaro sa ginuhit kong mga information na ginawa ko. I think hindi ko na dapat inuulit yon sa inyo. And wait for a while. Diba, sabi ni Silva, hindi qualified ang mga ginawa kong designs? So I think hindi niya na dapat idagdag sa napili yung mga ginawa ko para sa itatay yung mga mansyon. Mahirap na, baka hindi maibenta ang mga mansions nyo nang dahil sa akin. I say when Hugo is trying to me to speak out. But now I speak, wala namang parenong bunganga ko. Jumaira suddenly. Si sweetheart, pati ikaw hindi sinanto ng matalas na dila ng babaeng yan. She states. Nakita ko matatalim na titignan dalawa sa akin, lalo na ni Hugo. Kulang na lang saksakin niya ako sa pamamagitan ng mga titig niya sa akin. As I said, I am the boss here. At ni isa sa inyo walang karapatang pangunahan ang magiging desisyon ko. So when I said I like your designs, wala kang karapatang hindi ibigay sa akin ang mga information mo. Now starts presenting it to me. He grits his teeth. I sigh and stand up. Okay, you win, beast. Wala akong nagawa after all. He's the boss at kawalan ng respeto kung ako nahamak na tagasunod ay hindi susunod sa gusto niya. Tama rin naman siya, wala ako o kaming karapatang suwayin ng gusto niya. Pati ng malditang fiancé niya. Pinagtiyagaan kong humarap sa kanilang lahat at i-explain ng mabuti ang mga ginawa ko para sa proyektong ito. Nagpakitang gilas pa rin ako para ipakita din sa ibang kasamahan ko na hindi matatawag ni isang ordinaryo lang na inaakala ni Jumaira ang ginawa ko para sa presentation na to. After I present my designs proudly and after I answered all their questions,
Pati mga walang kwentang tanong ni Jumaira ay taas noo kong tinapos ang presentation ko sa kanilang harapan. Wow! Just wow! Dahan-dahang sambit ni Maris habang dahan-dahang pinapalakpakan ang kanyang mga kamay. Napakakahanga-hanga niya, Adeline. Talagang namangha ako sa iyong maliliwanag na ideya tungkol sa proyektong to. Sumasang-ayon kami. Saka ang mga taong yan ay tumangu-tango. Yeah, I'm so impressed too. Pasok na pasok para sa akin ang mga designs mo, Adeline. How about you, Miss Silva? Umirap lang ito bilang sagot kay Diego. How about you, sir? It's a yes for me. Ako nang bahala sa mga dapat baguhin at idagdag for the final judgment. Tumingin ito ng diretso sa akin. But overall, Miss Cruz, your creativity as my architect is great. Nakita kong bahagyang pag-angat ng gilid ng labi nito. Wala na ang nikatiting na bakas na maotoridad at mabangis na bakas sa mukha nito. Thank you. Yumuko ako tumupo sa inuupuan ko. May dinidiscuss pa kaming kaunting impormasyon at pagkatapos nun nagpa siya ng grupo namin na tumuli sa iba't ibang bahagi ng buong construction area. Kinausap din ni Hugo mga nangangasiwang engineer sa bawat dako ng area. Dahil tirik ang araw at wala man lang akong dalang payong para panlaban sa init ay mas ginusto ko na pumirmi sa mga lugar na pwedeng pagsilungan na tulad ni Maris. Habang ang iba ay paikot-ikot sa ibang area, palibhasa mga lalaki kaya walang arte sa katawan. Si Rosenda naman ay may inabot na payong kay Jumaira at Hugo. Habang ito ay nakakap ngayon at sumusunod sa bawat hakbang ng mga to. Kailangang sundan sila ni Rosenda dahil kailangan niyang isulat ang bawat detalye ng usapan ng kanyang amot na mga engineer. Adeline, ang tapang mo girl. Grabe ka, super namangha kami sa iyo kanina sa lunch break hanggang sa bunkhouse. Lumingon ako kay Maris na bahagya at ngumiti. Ang harsh ba ng sagot ko sa kanila? Tanong ko dito. Umiling ito. Nasa katuwiran ka naman, Adeline. Alam mo yung fiancé ni Sir na si Miss Jumaira? Sobrang masamang ugali niyan, plastic din yan. Akala mo naman kung sinong mabait at magaling mag-approach sa harap ng maraming tao. Akala mo rin sobrang matalino at magaling, umiling-iling pa to. Sa tingin ko aande rin niya si Sir kapag mag-asawa na sila. Dagdag pa nito, I sighed. I have no comment about that, Maris. Tanging naging tugon ko na lang dito. Pero Adeline, sobrang lakas ng loob mo. Kasi sinagot-sagot mo si Miss Jumaira. Lalo naman si Sir, ha? Grabe ka talaga, napanganga mo kaming lahat kanina. Bravo! Then she claps her hand. Ngumisi ako dito. We are living in a free country, kaya karapatan ko naman sigurong umalma, lalo pat sumusobra na sila sa akin. Hindi na rin tamang ginagawa ni Miss Silva. Tama, kaya go lang girl. Smash that insecure fiancé. I frown and I face her. I feel it, insecure siya sa iyo, Adeline, kasi hindi hamak na mas maganda ka kaysa sa kanya. Gayun din, meron kang mahusay na talento sa sketching at meron ka ring maraming impormasyon sa iyong isip. Bilib na bilib ako sa iyo. You're a woman with a beauty and brain. Pagpupuri nito sa akin. Thanks, Maris. You also have a great talent. So pareho lang tayo. Yeah, I know that. But I'm not like you, Adeline. Because your brain gathers brilliant ideas. Mataba masyadong utak mo sa mga ideas kaysa sa iba at sa akin. I'm flattered, Maris. Thanks. You're welcome, Adeline. Friends? Ngumiting tinitigan kong kamay nitong nakalahat sa aking harapan. Sure, friends. Tinanggap ko rin yon ng bukal sa aking dibdib. Nakakauhaw ang mahigit 2 oras na pag-iikot sa buong site. Tumigil na muna kami, nagpahinga at sumilong sa isang korteng kubo sa gitna ng kapatagan na lupain. May upuang kawayan yon, napaikot kaya umupo na rin muna ang lahat. Oras yun ng merienda at tamang-tama dahil may mga alat manang ang naglalako ng pangmerienda at tubig. Dahil sa sobrang uhaw ay tinawag yun ni Jegot ng iba pa. Bumili ang mga ito ng mineral na malamig. Nakita ko rin dumampot si Hugo, inabot nito kay Jumaira at tinanggap naman ng isa. Napatingin ito sa akin at agad naman ako nag-iwas ng tingin sa kanila. Water? Nagangat ako ng tingin at napatingin sa isang bote ng mineral. Agad na kumirot ang puso ko sa loob ng dibdib ko na makita kong inabot niya yun sa akin. Thanks, sir. Napalunok ako. Isang kindat lang ang tinagon nito sa akin saka bumalik sa tabi ni Jumaira.
Kahit alam kong walang nakakita sa ginawa nito ay namula pa rin ako. Buti na lang naging busy ang lahat sa kakapili ng memeryendahin sa mga naglalako, kaya hindi man lang nila napansin ang pag-abot ni Hugo sa akin ng tubig. Nang dumako naman ang mga mata ko kay Jumaira ay bigla ko napangisi sa sobrang lukot na mga noo nito. Ang mga mata rin nito ay sobrang namumula sa galit. Napailing na lang ako habang binubuksan ang mineral at dinadala ito sa aking bibig. Nakikita pa rin ang dulo ng mata kong pagsulyap ni Hugo sa akin. Inabutan pa nga nila ako ng tubig ay galit na siya. What more kung malaman niyang naghahalikan na sa pilitan ng fiancé niya sa tuwing nagagawi ito sa office ko. Tsak na magwawala na siya sa sobrang galit at pagsaselos. We still proceeds and continue checking the sites. Ngunit ng bandang paalas 4 biglang dumilim ang langit. Yung mainit na haring araw kanina ay natabunan agad ng makakapal at maiitim na ulap. To our surprise ay biglang bumuhos ang butil ng ulan. Oh shit! Bakit ngayon talaga bumuhos ang ulan na to? Kanya-kanyang takbong mga kasamahan ko sa medyo malayong kubo. Pati ng mga trabahante. Hey Adeline, bilis mababasa tayo! Untag sa akin ni Maris. Kahit naglakad takbo na kami kasama ni Rosenda, ay medyo nabasa pa rin kaming tuluyang tatlo. Pagkasilong ay nagpahid agad ako ng tissue sa buong mukha. Braso at binti ko, ganun din ang ginawa ni Maris at Rosenda. Habang si Hugo at Jumaira ay hindi man lang nabasa dahil sa mga payong silang gamit. Ay si Hugo looking at my side. Tinignan din itong nababasa kong puting top na office shirt. Nagiwas ako tumalikod dito saka ipinagpatuloy ang pagpupunas ko ng katawan. Rosenda, pakitawagan ng driver na lumapit dito sa kubot sunduin tayo. Narinig kong pag-uutos nito sa kanyang secretary. Yes sir. Hindi nagtagal pumarada ng sinakyan naming van sa harap mismo naming lahat. Get inside and we're going back again to the company. Untag nito sa lahat. Tumango mga kasamahan namin at isa-isa nang lumulan sa loob ng sasakyan. Tulad ng lagi kong ginagawa ay nagpapahuli pa rin ako sa lahat. Nagtataka ako nang pumasok na si Jumaira, ngunit si Hugo ay nagpaiwan. Here, use my coat. Inabot nitong hinubad na coat at puting polo na lang ang natira dito. Humiling akong sumulyap dito. I'm fine, thanks. Marahang untag ko dito at medyo lumayo dito. Use it, Adeline. I know, lamigin ka. Pagpipilitan pa rin nito't ngayon ay pinatong na sa magkabilang balikat ko. No, isasauli ko na sana yun sa kanya ngunit pinigilan niyang kamay ko. Magtataka sila sa pinapakita mo. I don't care. I'm just acting here as a good Samaritan. Now get inside, Adeline. Marinit ang utos sa akin. Magagalit ang fiancé mo. Get inside, Adeline. Huwag mong iisipin ang sasabihin ng iba. Take it with you now kesa lamigin ka sa buong biyahe natin. Mabigat ako na palunok. May kung ano sa loob ng dibdib ko na natutunaw sa kanyang kabaitan. Gustong matuwa ng puso ko sa ginawa nito. Imagine, inalok niya sa akin ang coat niya dahil ayaw niyang nilalamig ako habang hindi niya ito inalok sa fiancé niya. Kung ako nasa katayuan ni Jumaira, tsak na magsiselos talaga ako. Thanks. I have no choice kung hindi ang pasalamatan siya at gamitin yon. I also have no choice dahil medyo basa na rin ang suot kong top at totoong lamigin ako sa loob ng van. Tahimik ngunit nagtatakang baka sa mukha ng mga tao sa loob ng van habang si Jumaira ay naghuhimotok dahil sa suot kong coat ng fiancé nito. Pati si Marisa at Rosenda ay tinapunan ako ng tatakang sulyap but I managed to ignore their silent gazes. Wala kasi akong dapat na ipaliwanag sa kanilang lahat at bahala na sila sa iisipin nila ukol sa aming dalawa ni Hugo. Bahala na. Mabigat ang katawan, masakit ang ulo, nilalamig at tinatrangkaso. Yun ang agad dumapos sa akin matapos maulanan kahapon sa site ng Dalsource Housing Project. Talagang mahina ang resistensya ko pagdating sa tubig ulan. Konting ambon lang ay nagkakasipon at nagkakasakit kaagad ako. Nagsimula ito noong sumailalim ako sa isang malubhang karamdaman at pagpapagamot. Tumayok at bigla ring napaupo sa gilid ng kama. Oh Jesus, ang hirap mag-isa. God, please, get rid of this fever, please. I don't like it. Lalo't wala si Luna ngayon sa tabi ko para tulungan ako. I know it's not a critical disease pero konting sakit lang at nalalambot agad ako na sobra. Shit, I really need Luna. God, please send her here. Ay ako nag-iisa. Please read this. Heal me, O Lord, please. Pinunasan ko kaagad ang pisnging na mamasa sa luha na makarinig ako ng pagtunog ng doorbell sa ibaba.
Luna? Bigla akong nabuhay ng loob. Pinilit kong bumangon sa kama at bumaba para pagbuksan ito ng pinto dahil siyak nakalimutan na naman niya ang susi niya na madalas mangyari. Hilong-hilo pa rin ang pakiramdam ko nang pilit akong maglakad patungong front door. Nang tuluyan ko nang maabot ang doorknob ay agad ko yung binuksan at nilak ang double lock. Luna, biglang nangunot ang noo ko at napasinghap ako ng ibang mukhang nakita ng mga mata ko. Anong ginagawa mo dito? Sinipat muna niya ako at ang suot ko na nakapajama at t-shirt. This is not my usual bedroom outfit. It's supposed to be a night dress. Pero sobrang nangangatal ako sa lamig simula kagabit madaling araw. So it's true. Untag nito na itinukod pang kaliwang kamay sa pintuan. Nagtataka akong tumitig sa kanyang mga mata na napakaseryoso ng mga oras niyon. Agad din ako ng lumo. There's no Luna and it's him. Tutulungan kaya niya ako? O baka insultuhin pa rin niya ako kahit na ganitong hirap na ako? I have no time to talk to you. I slowly whisper. Siguro naman inform ka na ni Rosenda sa sick leave ko ngayon. Tumango ito ng bahagya. So now, you know I'm not lying. Makakaalis ka na. Isasara ko na sanang pinto ngunit mariin naman niya yung pinigilan. Let me in, Adeline. Alam kong hindi ka umiinom ng gamot kapag nagkakalagnat ka. At hindi ka rin kumakain sa tamang oras. He seriously says at pumasok na ito sa loob ng bahay nang walang kahirap-hirap. I gulped suddenly. Kahapon pa to eh. He still knows everything about me. 1 taon lang naman kaming nagsama noon at 4 na taon na rin ang lumayo ako sa kanya. Kaya nagtataka ako kung bakit naalala niya pang ugali ko kapag nilalagnat ako. Tama siya, hindi talaga ako umiinom ng gamot noon. But when I've known about my serious disease, doon na ako natuto sa pag-inom ng mga gamot. Hugo, umalis ka na lang please. Napakapit ako sa hamba ng pinto dahil sa nahihilo na naman ako. Are you okay? He asked with a serious tone. I breathed deeply and slowly nod. Okay lang ako. Huwag kang lumapit. Pinigilan ko tong hawakan ako sa siko. He just looked at me for a while. Then I see him moving. Akala ko lalabas na siya pero sinara lang pala niya ang pintuan. Hugo, I protest when he stays. Kumain ka na ba? Uminom ng gamot? I said umalis ka na. My voice is racing but he only shake his head at tinalikuran ako at naglakad ng bahagya sa sala. Nakapamewang ito habang nililibot ng mga mata sa kabuuan ng bahay ni Luna. Eto bang naipundar mo galing sa perang ibinigay ni Daddy? Bigla ako napalunok sa sinabi nito. Well, nice place. Dito ka lang pala nagtago ng higit 4 na taon? With whom? With your lover? Hindi ka ba niya o nila pinaranas na mamuhay sa isang mansyon? Eto ang dahilan kung bakit tayo kung lumapit ka sa akin, Hugo. Ayoko na sanang dagdagan pang sakit sa dibdib ko ngayon. Paano ko lalaban kung ganitong mahina ako ngayon? Shit itong lagnat na to. Sumpain siya tang matalas ng dilang nang iinsulto sa akin. Hindi ako sumagot, ngunit ang puso ko'y nagsisimulang manginig at nasasaktan. Pinilit kong humakbang patungong sofa, ngunit nakadalawang hakbang pa lang ako. Nang biglang nagdilim ang paningin ko, pinapawisan ako ng malamig at napasapo ako sa sentido kung sobrang kumikirot sa mga oras na yon. Shit, Adeline! Narinig ko pang mariing pagtawag nito sa pangalan ko. At bago pa man ako bumagsak sa sahig ay nasalun na agad nitong katawan ko na sobrang nangihinat ng lalambot. Adeline! Ramdam kong pagyugyog nito sa akin. I thank God and I slowly open my eyes. There, I'm seeing his dark stare. Ngunit may kislap yun ng pag-aalala. Nahihilo ako. Will you help me please? Kahit ngayon lang. I slowly whisper habang ang mga braso ko'y kumapit dito. On a split second ay agad niya akong binuhat at binaba ng marahan sa sofa. Thank you. Napahawak at napahilot ako sa sentido ko na kumikirot pa rin. I feel really helpless. Have you eaten yet? Nakapamewang ito sa harapan ko na para ako isang batang tinatanong nito. Tumango ako dito ng bahagya. Anong kinain mo? Cup noodles. Sagot ko na ikinakunot ng noon ito. Paano ka gagaling kung unhealthy foods at instant noodles lang yung kinakain mo? Nakakunot noo pa rin ito. Lumapit ito din naman ang likod ng palad nitong noot laeg ko. Uminom ka na ba ng gamot? Anong oras ang huli? Bakas pa rin sa boses niyang galit nang islap ang mga mata ko sa pinakitang concern nito sa akin ngayon. Kahit pa seryoso at nakakunot ang noon nito sa akin ay na-appreciate ko pa rin siya.
Kaninang madaling araw pa, naubusan kasi ako ng stock ng gamot sa lagnat. Nakayuko kong sagot dito. Nagmura siya agad at napabuntong hininga ako. Parang naubusan ito ng pasensya sa isinagot ko. Wait here, babalik agad ako. Sabi nito tumalikod na sa akin. Ramdam kong paglabas nito at pagbalik sa loob ng bahay. Ramdam ko ring pumasok ito sa loob ng kusina at nagkaroon ng 5 minuto ay bumalik ito sa harapan ko. Eat and take this medicine. Nakita ko nasa tray na inilapag nito sa lamiseta. Umangat ang gilid ng labi ko. Something inside my heart is happy and grateful for what he did. Tiningnan kong inihanda nito sa aking nasa tray. A slice of cheese sandwich, a slice of apple, a glass of milk, water and 1 tablet of Biogesic. Nagabala ka pa? Umangat ang tingin ko dito. Then I smiled slowly at him. But I appreciate it. Thank you so much, Hugo. Nakita ko unti-unting paglambot ng mukha nito sa akin at sa kamarahang tumango. I'll cook para makakain ka ng maayos. Kainin mo na yung lahat at inumin ng gamot saka magpahinga. Tumango ako ng bahagya dito sa kainabot ang maligamgam na tinimpla nitong gatas. Bigla ako nakaramdam ng kurot sa aking puso nang matikman ng gatas sa baso. Ganitong-ganito kasi noon ang klase ng timpla niya sa akin araw-araw. Nakakasiya sa damdamin, ngunit sobra ring nakakakirot sa puso. Hugo's always doing this every time I have a fever. Pero mas madalas siyang ganito kapag nagkakasama kami buong araw noon. Biglang tumulong mga luha ko dahil sa pag-aalala sa past affair namin. Dahan-dahan akong humikbi at pilit kong pinipigilan to. I'm sorry, Hugo. Napalunok ako at agad kong pinunasan ng luha ko sa gilid ng mata. And thank you so much for this. Pinigilan kong tumulo ulit ang masaganang luha ko, ngunit paunti-unti pa rin yung bumubuhos dahil sa umaapaw na galak at kirot sa aking damdamin. He cleared his throat hard at tumango na seryoso sa akin. Eto, punasan mo yung luha mo. Ayoko makita yan. Eat now, magluluto lang ako sa kusina mo. Sabi niya sabay offer sa akin ng panyo niya. Tiningnan ko yon at saka kinuha din pagkaraan ng ilang segundo. Habang nagpapahid ng luhay siya namang pagtalikod nito sa akin ng tuluyan. Kaya siguro ko palaging umiiyak dahil siguro sa ikaw itong taga-abot lagi ng panyong pampahid sa luha ko. Tulad din ng ikaw na dahilan na pagbangon ko sa sarili ko noon. God, bakit naging parte ka pa ng buhay ko noon kung ganyang hindi ka naman pala magtatagal na maging akin? Pinahid ko lahat ng luha ko sa pisngit mata, saka ko naman kinain na pagkain inihanda nito sa akin. Pagkatapos ay ininom ko kaagad ang gamot na ibinigay niya. Gusto ko sanang tumayot puntahan ito sa loob ng kusina at silipin siya. Ngunit hindi ko na talaga kaya at nahihilo pa rin ako. Kaya ang tangi kong ginawa ay humiga sa sofa at pumikitabang na maluktot dahil sa lamig na nararamdaman ko sa buo kong katawan. Hugo's POV. Shit, bakit ba ako nandito? Dapat ko ba siyang tulungan? Dapat ko ba siyang pakainin at painumin ng gamot? And shit. Should I cook para lang magkalaman ang sikmura niya? Karapat dapat ko din ba siyang kaawaan sa sitwasyon niya ngayon? What the heck do I care, right? Bakit ba napapunta ako dito para lang dalhan siya ng mga gamot niya sa lagnat? Nabagsik kong singhal habang nilalapag ang matalim na kutsilyo at bell pepper sa cutting board. Lumabas ako ng kusina at aalis na sana sa bahay niya dahil pakaramdam ko'y pinagloloko ko lang ang sarili ko na kaawaan siya at ipagluto. I fed and gave her medicine. Nakatulong na ako kahit papano, so naway tama na yon. I step near to the front door, ngunit namalingunan ko to na mamaluktot habang nakahiga sa sofa. Doon ako natigilan sa pagrereklamo ng diwa ko sa pagtulong dito. I sighed deeply and moved to her direction. Sinalat ko kagad ang note leeg nito. She still has a fever. Ramdam ko rin nilalamig ito sa ngayon dahil nakayakap ang 2 braso nito sa kanyang katawan at nakabaluktot ng higa. Adeline? I try to wake her up but she only moans while closing her eyes. Adeline, still no respond. Kaya ang ginawa ko'y tumayo na lang ako tumakyat sa pangalawang palapag ng bahay nito. I try to open the first room but it's locked. Kaya sa pangalawang silid ako sumubok at agad namang pumihit ang doorknob na yon. Pumasok ako at lumapit sa kama para kumuha ng kumot at unan. Nang lalabas na ako ng kwarto na patingin ng mga mata ko sa kanyang malaking ilustrasyon na solo portrait. Sa tingin ko kwarto niya to, nilibot ng mga mata kong bawat sulok ng silid at naghanap ng larawan ng isang lalaki o kinakasama niya ngayon. But I haven't seen at least one picture.
Tanging isang babae siya lang ang nakita ko nasa larawan. Lumapit ako sa built-in cabinet nito at binuksan yun. Still, wala akong makitang damit o gamit na panlalaki sa loob kahit saan man sa kwarto at sa comfort room niya. Nagkibit balikat ako at umiling. Ano ba tong ginagawa ko? Wala akong pakialam kung may kinakasama siyang lalaki o wala. Lumabas ako at sinarang kwarto niya habang may hawak na unan at kumot at ilang hand towel na nakuha ko sa kanyang damitan. Bumaba ulit ako at inayos ang pagkakahiga nito sa sofa. Kinumutan ko rin ito sa kakumuha ng tubig na medyo malamig sa maliit na palanggana. Pinunasan ko gamit ang face towel ang nagiinit at namumula nitong muka. She only groans but still sleeping. Pating braso nito pinunasan ko rin ng basang towel. Then I put the towel on her forehead para bumaba man lang ang lagnat nito. Naupo ako sa harap nito. Matagal ko itong pinagmasdan at tinitigan ang kanyang magandang mukha. Hindi ko pa rin makalimutan yung ginawa mo sa akin na Adeline. Ginawa mo akong baliw tapos pinatikim mo ko sa impyerno noong araw na iniwan mo ko para sa sarili mo ambisyon. Pero nandito pa rin ako ngayon. Tinutulungan ka sa simpleng lagnat lang. Why am I still here for you? Why am I still helping you and showing you my concern? Dapat ngayon ay na lang kita at iniwang mag-isa dito. You didn't deserve any mercy and any of my concerns. Dapat sa'yo hinahayaan at pinapabayaan. Dahil ikaw ang pinakawalang hiyang babaeng nakilala ko. Tinatago mo lang ang totoong ugali mo sa likod ng inosente mong mukha. Lahat sa'yo peket isa ka sa lahat na mapanglinlang at manggagamit na tao. Daddy's right. Hindi ka nababagay na maging kabi ako. You only prefer our wealth and money. Kaya tama lang ginawa ni Dad ang bayaran ka ng malaking halaga kapalit ng paglayo mo sa akin noon. You are nothing, Adeline. Ikaw ay walang iba kundi ang aking madumit maling nakaraan. Gumagalaw ng gustong pangako na pakuyam ka mauko at mabilis na umalis. Bago ko pa maalalang lahat ng panluloko niya sa akin noon. Hanggang saan kaya dadalhin ni Hugo ang galit niya kay Adeline? Gayong kahit itago niya ay may puwang pa rin sa puso niya ang dalaga. Magawa pa kaya makipagpaliwanag ni Adeline kay Hugo tungkol sa biglang pag-iiwan niya sa binata noon. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.